audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, balik tayo sa ating programa. Ilipisan mo konti. Tingnan natin po ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Tingnan po natin ang ating Balintawak Toll Plaza. O yan, may nakastop na isang truck. Ano kaya nangyari dyan? Sa ating Mapulang Lupa, Valenzuela, wala pong problema. Passable naman po talaga. Mindanao Toll Plaza, ganon din sa May Kawayan. Bukawi Toll Plaza, medyo nagkakaroon lang ng pagbagal dahil sa pagbabayad. San Fernando, wala rin pong problema. Tayo ngayon ay dumako sa ulo ng ating mga balita. Kibuloy pinaaresto na ng Senado. Promosyon ng Army General tinabla ng CA. DOJ Kibuloy kinasuhan na ng sexual, child abuse, human trafficking sa mga korte. Ala, wala talagang kaano-ano yan. Walang piyansa. Mga resort sa Mount Apo, nagsulputan din ayon kay Tulpo. Bulletproof truck di Katapang, binaril sa Skyway. MRT 3 station accessible pa rin, pa-EDSA carousel. Bodega ng tela at patahian, nasunog, 7 sugatan. Inaasang 1.7 milyong pasahero dadagsa sa PTX sa Semana Santa. Sa kabuuan ng ating mga balita, naglabas ng warrant of arrest ang Senado laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apuloy Kibuloy. Inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Office of the Sergeant at Arms na arestuhin at ikulong si Kibuloy sa kanilang tanggapan. Ayon pa kay Zubiri na pinatawan na ng contempt si Kibuloy noong March 5 dahil sa paulit-ulit na pag-isnab sa pandinig ng Senate Committee on Children, Family Relation and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Noong Enero 23 o January 23, February 19 at March 5, snub. Pinanggit din ni Zubiri na tanging abogado lamang ang ipinadala ni Kibuloy sa halip na personal na magpakita sa hearing. Iniimbestigahan din ng komite si Kibuloy dahil sa napaulat na paglabag sa human trafficking, rape, sexual and child abuse. Samantala, binanggit din ni Zubiri na kung dadalo si Kibuloy sa susunod na hearing, ay makakaiwas ito sa contempt at hindi na kailangang arestuhin pa. Ipinaliwanag din na hindi layunin ng order of arrest na parusahan ang isang tao, kundi tiyakin na ang pagdinig ay makapangyarihan at sinusunod. Samantala, hindi pinalusot ng makapangyarihang Commission on Appointment ang promotion ng isang Brigadier General matapos magreklamo ang kanyang legal na asawa na hindi magbibigay ng support sa kanyang mga anak. RB, maglalaro kayo. Na-bypass ang kumpirmasyon na Brigadier General. These are the top results. Na-bypass ang kumpirmasyon ni Brigadier General Ranolfo Sevilla, kaya't babalik ito sa kanyang orihinal na ranggo bilang colonel.
Pinutulan ng asawa ni Sibilya na si Tess Luz Reyes Sibilya ang promosyon ng opisyal dahil hindi ito nagbibigay ng tamang suporta sa kanilang mga anak. Ayon kay Mrs. Sibilya, ang kanyang asawa ay nagbibigay lang ng 2,000 na hindi pa regular. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pumayag si Sibilya na ilaan ng 50,000 mula sa kanyang sweldo bilang financial provision sa kanyang mga anak. Siya ay original na nag-commit ng 30,000. Sa pagdinig, nagbabala si Surigao del Norte Representative Johnny Pimentel sa iba pang mga opisyal ng AFP na ang appointment ay isasalang sa kumpirmasyon na huwag maging playboy. Samantala, inaprobahan naman ng CA ang promosyon ng 129 opisyal ng AFP. Samantala, nagsimula na ang legal proceeding sa Davao City Prosecutor's Office laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Sicubuloy at ilang kasamahan pa nito. Nag-ugat ang naturang aksyon mula sa akusasyon ng sexual at child abuse laban kay Kibuloy. Ayon sa DOJ, si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5B ng Republic Act No. 7610 o other sexual abuse na nakapokus sa proteksyon ng mga kabataan laban sa pang-aabusong exploitation at discrimination. May karagdagan pa umanong kaso sa ilalim ng Section 10A ng nasabi batas. Other acts of child abuse ay isinampa laban kay Kibuloy at kina Jacqueline B. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Semanes. Inendorso ng Davao City Prosecutor's Office ang reklamo para sa qualified trafficking in person sa DOJ Main Office. Alinsunod sa Department Order 144 ng Task Force on Women and Children and Against Trafficking in Person ay inatasan na maghanda ng mga kinakailangang impormasyon laban sa mga naturang respondents para sa kasong qualified human trafficking alinsunod sa resolusyon ng promulgate noong March 5 ng Department of Justice Secretary. Samantala, hindi lamang sa Chocolate Hills may nakapagtayo ng resort, kundi maging sa Mount Apo. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, marami nagsusumbong sa kanya na maraming tourist sites at protected areas ang hindi nababantayan, kabilang na ang Mount Apo. Sinabi ni Tulfo na sa isang grupo ng mountaineers ang tumawag sa kanyang atensyon at nagsabing naglipa na sa Mount Apo National Reserve sa side ng Digos ang mga resorts. Samantala, nais ni Tulfo na alamin ng Senado kung sino ang nagbigay ng permit para makapag-operate ng negosyo sa Mount Apo National Reserve. Ayon pa at dagdag ni Tulfo, nakakabahala ang naturang issue, lalo pat nung isang taon lamang ay ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preserbasyon ng Mount Apo at isinulong ang pagsasama nito sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dapat aniya masagot kung paano maitayo ang illegal na structures na sa multiple use zone ng Mount Apo. Samantala, pinaputukan ng baril ang bulletproof ng pick-up truck ni Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr.
na ipinagamit sa kanyang deputy director habang bumabagtas sa Skyway sa bahagi ng Quezon noong Martes ng umaga. Sa inilabas na pahayag ng Bucor Public Information Office, ang pickup na Toyota Hilux na may plate number WDQ811 na pag-aari ni Katapang ay may tama ng bala sa likod ng rear windshield na ikinabasag ng salamin nito. Sa ulat, maswerteng susunduin pa lang ang naturang sasakyan si Deputy Director General for Administration Attorney Al Pereras nang mangyaring insidente dakong alas 6:30 ng umaga. Napatid na biglang nag-overtake ang kulay gray na Toyota Vios sa Toyota Innova ng backup car na minamanaw ni CSO2 Edwin Beroya at kapwa security escort na ni CO2 Michael Magsano nang biglang pinaputukan ng Hilux. Lumalabas na puntirya ang pasahero o front side na kung saan karaniwang nakaupo si Pereras batay sa direksyon ng bala na hindi naman tuluyang nakapasok ang tingga. At mabilis naman tumakas ang di kilalang gunman sa direksyon ng nagtahan exit ng Skyway. Sinabi na nakipag-ugnayan na ang Bucor sa Philippine National Police kaugnay sa insidente, lalong posibleng planado ang tangkang pananambang. Tiniyak kahapon ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 na mananatiling accessible ang kanilang mga train station na malapit sa pick-up at drop-off points ng EDSA bus carousel sa Holy Week upang madaanan ng mga pasahero. Ito ay kabilang ang pansamantalang tigil operasyon ng MRT3 mula March 28 hanggang March 31 upang magbigay daan sa taunang Holy Week maintenance activity ng rail line. Ayon sa MRT3, ang mga istasyon na mananatil accessible sa mga pasahero ng EDSA bus carousel ay ang Quezon Avenue, Santolan Station, Ortigas Station, Guadalupe Station at Buendia Station. Samantalang magbabalik ang regular na operasyon ng MR3 ay sa Abril 1. Samantala 7 katao ang nasugatan matapos na sumiklab ang sunog sa isang bodega ng tela at patahian sa Tondo, Manila. Ito'y kahapon ng madaling araw. Sa mga biktima, kinabibilangan ng 3 miyembro ng Bureau of Fire Protection. Nakilalang sila Fire Senior Inspector Charles Bacoco, 31 years old, SPO1 Redentor Gapus, 40 years old, at SPO1 Erlin Seya, 34 years old. 2 fire volunteer na sina Jordan Salemlao, 30 years old, at Roy Cid Del Rosario, 27 years old, at 2 sibilyan na sina Rosette Cabildo at Dennis Esteban. Umabot lamang ng ikalawang alarmang sunog na tumagal ng 10 oras bago tulong na ideklarang under control dakong ika-11, 22 o 11:22 ng tanghali. Samantala may 3 tahanan na rin umano ang nadamay sa sunog. Samantala handa na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na serbisyohan ng may 1.7 milyong pasahero na inaasahang dadagsa sa terminal na uuwian o uuwi sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Bicol
at vice versa sa panahon ng Semana Santa. Samantala may ugnayan naman aniya ang PITX sa LTO, LTFRB at PNP para matiyak ang kaayusan at roadworthy ng mga bibiyahing sasakyan, gayon din ang mga driver para sa kaligtasan ng mga biyahe ng mga naturang mga bus. Iyan ang ating mga balita sa araw na ito. RB, may sunog na naman yata. Pakicheck mo nga. Kay Jeff OFW. Si Sir Jeff, RB. Pero habang hinahanap mo yan, tayo muna ay mag-ulat panahon. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang paglakas ng northeast monsoon o ramihan dito sa malaking bahagi ng northern and central Luzon at nakakaranas na ng mahirang pag-ulan ng ilang bahagi nito habang umiihip pa rin po ang mainit na easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean dito sa may southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Base sa ating latest satellite animation, meron tayong mga kumpul ng ulap or cloud clusters dito po sa silangan ng Mindanao malapit sa equator at maaaring magpaulan yung ilang bahagi nitong cloud clusters na to sa susunod na 2 araw sa Eastern Visayas and Mindanao, pero hindi ito na inasa na magiging isang low pressure area or bagyo. For today po, asahan pa rin ang mga pag-ulan, light to moderate rains dito po sa may Cagayan Valley as well as Kalinga and Apayao. Dulot po yan ng amihan ng northeast monsoon, habang ang hilagang bahagi ng Quezon plus lalawigan ng Aurora, asahan po yung mahihinang ulan, dulot din ng amihan. Sa ating mga kababayan po, dito sa natitirang bahagi ng Cordillera Region plus Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, but then kumukuliblim po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi at sinasamahan na rin ng mahihinang ulan dulot ng northeast monsoon. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Central Luzon and Calabarzon plus Metro Manila, umaga pa lamang posible ng maulap na kalangitan at may tsansa lamang po ng mga pag-ambon, habang for the rest of the day bahagyang maulap na kalangitan ang iiral. At dito naman po sa natitirang bahagi pa ng Southern Luzon, may mga pag-ulan tayo dulot ng easterlies doon po sa may parting Sorsogon and Masbate. But for the rest of Bicol Region plus malaking bahagi ng Mimaropa is partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang po ng mga saglit na pag-ulan. In terms of our temperature, dahil po sa northeast monsoon, bahagyang bumababa po yung ating mga temperatura. For Metro Manila, between 24 to 31 degrees Celsius o nababawasan yung alinsangan. Habang dito naman sa may Baguio City mula 15 hanggang 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, nananatiling mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan kung meron man mga isolated rain showers. Habang dito naman po sa Visayas, iiral yung makulimlim na panahon at sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms ang eastern portions dahil po yan sa easterlies. Magdala ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat naman sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa western and central portions of Visayas, partly cloudy to cloudy skies. May chance rin po ng bahagyang mahihinang pag-ulan, lalo na sa may northern portion ng Panay Island and northern Cebu. Ito po ay dahil lamang sa bahagyang epekto na rin ng northeast monsoon, habang may easterlies naman sa katimugang bahagi ng Visayas. Temperature natin posibleng umangat sa 31 degrees Celsius for most of Visayas, but then may mga lugar pa rin po na posibleng umakyat sa 38 to 40 degrees Celsius yung heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan, kabilang na dyan ng Rojas sa Capiz, Dumangas, Iloilo, and Giwan, Eastern Samar. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinakang kakaunti po ang ulan na kanilang mararanasan for today. May tsansa lamang ng mga isolated rain showers dun po sa bahagi ng Caraga Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. But for the rest of Mindanao is partly cloudy skies at misa maaraw naman po ang kalangitan, umaga hanggang hapon. Then medyo kumukulimlim naman po sa mga kabundukan at may tsansa lamang din po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa Metro Davao, temperatures between 25 to 34 degrees Celsius, pero may mga lugar din po na posibleng umangat sa 38 to 40 degrees dahil sa easterlies yung ating heat index, kabilang na dyan ng Zamboanga City and Cotabato City. Dahil sa paglakas po ng amihan, meron tayong gale warning hanggang 5 meters
o nasa halos 2 palapag po ng gusaling mga pag-alon dito po sa baybayin ng Northern Luzon, kabilang ng Pangasinan, bahagya pong parte ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, paangat po ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, at baybayin po ng Isabela. Hanggang 5 meters nga po ito, no? So delikado ang mga pag-alon na ito for small sea vessels, lalo na po sa ating mga kababayan na nangingisda. Mamayang gabi, posible na rin po ang maalon na karagatan dito sa baybayin po ng Aurora and Northern Quezon, habang posible din po pagsapit po ng Thursday or bukas dito pa sa silangang baybayin ng Bicol Region and Eastern Visayas dahil sa pagbaba pa po ng northeast monsoon. By tomorrow, iiral pa rin ang amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon, pero inaasahan na po nahihina agad ito pagsapit po ng Friday at maring ito na po yung katapusan or yung pagtatapos ng ating northeast monsoon season at iiral na yung warm dry season or tag-init sa ating bansa. So dito sa malaking bahagi po ng Luzon, may amihan pa rin bukas, but starting Friday hanggang sa weekend ay posible ang pag-iral na ng easterlies. So unti-unti na muling iinat yung ating temperatura, hindi lang sa madaling araw kundi lalo na sa tanghali. For Metro Manila, yung heat index natin posibleng umabot over the weekend between 36 to 38 degrees Celsius. May tsansa lamang din po ng mga may hinang pag-uulan, habang dito naman sa may Baguio City, mas iiral yung maaraw na kalangitan for the next 3 days. At meron lamang maliit na tsansa ng pag-ulan, habang dito sa Kabikulan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan for the next 3 days. At meron din po tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms at mas iinit din po ang temperatura, lalo na sa may Catanduanes and Camarines Sur. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, patuloy ang epekto ng easterlies or hangin galing Pacific Ocean for the next 3 days at makakaranas din po ng mainit na panahon ng malaking bahagi ng Panay Island, plus dito rin po sa may Samar Provinces, Giwan, Catbalogan, and Catarman Northern Samar. May tsansa lamang po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperature natin sa Metro Cebu posibleng umangat naman sa 32 to 33 degrees Celsius sa tanghali. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, patuloy din po ang epekto ng easterlies. Kaya naman sa mga lalabas po ng bahay, magdala ng pananggalang sa init ng panahon, kagaya na lamang po ng sombrero or payong at uminom po ng maraming tubig. Kung lalabas din po ng bahay, magsuot ng komportable at manipis na damit. For Metro Davao, temperature has been between 25 to 34 degrees Celsius, but yung heat index or mararamdaman din ng ating katawan ay posibleng umangat pa rin between 38 to 41 degrees Celsius. Kabilang na rin dyan sa Zamboanga City, Butuan, Cotabato City, and General Santos City. Ang araw po ay sisikat, ganap na alas 6 ng umaga at lulubog ito 6:07 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Okay. Balik tayo sa ating programa. Kung nawala. Okay, tingnan natin naman ang ating nasusunog. Yung sunog na nangyayari dito sa atin by Jeff Balsa. Hindi pa puputok itong mga salamin natin? Ha? Hindi po puputok yung magawa gano'n? Hindi naman gano'n. Okay. Hindi naman sana mandamay pa. Ito pa yung ating mga Sampaloc Brotherhood, Old Balara. Sino pa yung mga iba natin? Ito, Marikina. Marikina, mga fire brigades po natin. So patuloy po sa pag-aapular ito. Napakalakas po na apular.
Sa daming bumabomba ron, ha? Sir, morning. Nanawagan po ako sa mga senado, lalo-lalo na kay Senador Lito Lapid at Kongreso sa agaran investigation about sa Balikbayan Boxes scam at sa tulong ni Sir Jeffrey Balsa. Ako po ay taga-Tagcargo at buwan na po o taon. Maraming OFW na nagreklamo dahil po sa katagalan ng mga proseso nila. Sana po maaksyonan ninyo kay hilingan namin mga OFW. Salamat po. Okay, ayan. At syempre tingnan muna natin ang video. Ang video ni Senator Rapi Tulfos regarding sa Mount Apo. Ganyan lang siya. Sige, tingnan natin. Alam nyo ba na dami nang nabentang mga... Okay na. Sige. Natumbok naman, hindi lang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao. Ganun na ganun din nangyari doon sa within the buffer zone, naglipa na para makabuti ang iba-ibang mga struktura ng mga negosyo na bawal dapat because that's a protected area. Bahagi ng payagan. In fact, inamin ng DNR, nung tanawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan nila ng 2 years na palugit yung iba doon na hindi ka ng pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi mo napatayo. Ngayon, nandiyan na sila, nakapagnegosyo na bastos ng kalikasan, bibigyan pa ng 2 years. Dapat agad-agad ng closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisang DNR. Okay, balik tayo. Sige naman, tingnan natin ang RTVM natin. Dinner with the U.S. Secretary of State, Antony Blinken. Allow me to greet the cabinet members who are here, Secretary Ben-Hur Abalos and the Executive. Eto na. No. Sa Malacanang to, no? It is extremely encouraging for the Philippines that despite all of these extremely important issues that you have to attend to, that you consider the Philippines important enough to take time from all of those globally important issues to come with us in the Philippines here today. It is important that we continue to do that, and the opportunities such as this are maybe few and far between, but they remain valuable and important to both our countries. Even as we have these other challenges that we have to confront around the world, as I mentioned to you earlier, our focus, our determination when it comes to the Indo-Pacific, our engagement there, and specifically the relationship between our countries, could not be greater, could not be stronger, could not be more determined. We really have a tremendous need, imperative on the strongest possible partnership, and we're grateful for the partnership. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa
iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang Kalan Chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa nang itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, Sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Hey, ayan po So dito po nagtatapos ang ating balitang halian. Maraming pong salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa dito sa ating balitang halian.